na walang basihan. Sana ho, wag ko kaming i-accuse sa pagsabihan ho sana ni Presidente si Yusek Claire na wag ho sana kaming bastusin. Kasi ho, nakaka-insulto ho yung binanggit ho niya kahapon. Document na yan, ganyan na po nila dinadaya. Another is yung gabyon. Alam mo yung gabyon? No? This is another technology na ibabalot yung mga bato na malalaki sa isang wire mesh na 1 meter by 1 meter. Halos 1 cubic meter yan eh. So, dito sa gabyon naman, usually mga 11 layers or 10 layers, ano? Depending on the technical study. Pero ang igagabyon lang talaga nila, yung babalutin lang nila, yung first 3 layers or first 4 layers. Yung sa baba, ikuha na lang nila. Kumbaga, minsanan na lang nabalot. Ang pagnanakaw, hindi kasintindi ngayon. Mas matindi ngayon. Kasi mas mataas na ang porsyento ngayon. Dati-rati ang porsyento lang, mga nasa 10%, 8%. Hindi na eh. Alam mo, Jade, napakagandang pinag-umpisahan yan ng investigasyon ng ating presidente tungkol dun sa flood control anomalies. Mabuti na lang at na-identify ka agad kung sino yung mga contractors. Pero marami pa yan. Actually, marami pa yan. Hindi pa na-identify yung iba. At ang siguro, alam ko may strategy si Presidente dyan kung paano niya talagang para matunton talaga niya, ma-identify talaga who are the people behind it. Kasi imposibleng contractor lang ang dyan, ang may sala. No? Kasama na dyan yung mga tao dyan sa implementing agency, kung flood control and DPWH, at sino yung mga politiko na talagang sila naman talaga yung kumbagay parang mastermind ng mga yan. Lalo-lalo na sila yung nagproduce ng pera. Sila yung funding source. Kaya anyway, this will be a long campaign at sana meron talagang ma-identify na politiko at makulong, makasuhan at makulong. Opo, Mayor, kahapon sa press conference nga ng Palasyo, sinasabi nga ni Yusek Claire Castro na kung meron pong mga reklamo, meron pong mga sumbong, or may mga komento o may nakitang anomalya sa mga flood control projects ng ating mga kababayan. Lalo na po, kayo na, banggit po kayo, diretso, isumbong kaagad kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano pong reaction po niya? Alam mo, Jade, nalungkot ako doon sa pahayag. Hello, Jade, nalungkot ako doon sa pahayag na yon, no? Kasi parang lumalabas pa na kaaway kami, Kung babasahin ko sa iyo yung binanggit ni Yusek Castro, ito yun eh. Sabi niya, siguraduhin lamang po ninyo na ang inyong report ay may basihan para hindi masayang ang oras ng gobyerno. Sana verified at meron po talaga kayong alam. Nakakalungkot yung ganong pahayag eh. Kasi parang kami pa yata ang kaawa na kami na nga nakikipagtulungan. Nagbibigay na nga ng lead. Ano ba ang mali? Ano ba ang sinasabi niyang wala kaming pasihan? Unang-una, nung binanggit ko yan, last year pa, binanggit ko na yung mga anomalya na yan. Lumabas na ngayon ang mga katotohanan. No less than members of Congress admitted na may 777. May mga corruption talaga nangyayari dyan sa mga ayuda. At kung ano-ano pa, pati sa mga projects. No less than si Secretary Bonoan mentioned that yung mga binanggit ko na mga sa cat's eye, sa mga solar lights, exorbitant ang mga cost niyan. So, nagugulat na lang ako, parang kaaway pa kami at parang nagagalit pa sila sa amin. Huwag naman sana. Kasi dito sa laban sa korupsyon, kami yung friendly force. Kami yung makakatulong sa kanila. Opo. Mayor, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ang flood control projects, ang mga mayors ay wala pong hawak, hindi po nila ito, hindi po sila ang tagapatupad niyan ng mga proyekto na yan, kundi yung mga kongresista. Tama ho ba, Mayor?
Alam mo kasi napakalaki ng cost niyan at hindi kakayanin yan ng mga local government unless talagang mataas yung kanyang revenue. Ang usually ang nangyayari diyan is ang pera galing talaga sa taas. Ang nagfapan diyan some members, powerful members of Congress. Ang nagpopondo yan, nagse-set aside yan, Doon pa lang sa GAA nila i-set aside, usually yan, nagkakaroon ng insertion yan during the bicameral. Kaya ang recipient lang yung local government. Pero ang nagpapatakbo talaga ng project, yung mga kongrehista. Pero may mga may mga very powerful din na mga mayors o governors na nakakukuha rin ng pondo for flood control project. Sila na rin na nagpapatupad. But most of the time, ang nagpapatupad yan actually are the congressmen through the implementing agency, and that is DPWH. Opo, Mayor, at kamakailan din ay ibinulgar po ninyo na may mahigit 6 na po o halos 70 kongresista ba yun na involved o dawit nga sa mga kontraktor na nakakatanggap po ng mga pondo ng flood control projects? Okay, Jade, I just would state with clarity. Hindi po ako nagbanggit tungkol dun sa 67 na mga contractors sa Kongreso. Ang nagbanggit po niyan, with all due respect, si Senator Lacson, kasi I am sure na meron siyang very reliable source. Kaya, pero ang nabanggit lang niya, yung mga, syempre, yung 67 na yun, malamang, ito yung mga bago pa lang naging contractor, bago pa lang naging congressman, contractors na sila. So majority of those na na-identify sa 67, ganun ang sitwasyon. Iba pa yung naging contractor nung naging congressman. Iba rin yung mga congressman na kunwari hindi sila contractor, pero yung kanilang mga kamag-anak, sila yung contractor, yung asawa, yung anak, yung mga pinsan, sila ang contractor. Pero behind these relatives, ang talagang nagpapatakbo pa rin yung kongrehista. Opo. Mayor, para na rin maintindihan ng ating mga kababayan, papaano o sa anong paraan ho ba nagsisimula yung korupsyon pagdating po dito sa flood control projects? Well, maraming paraan. Ang daming scheme yan sa flood control projects. Ang isa sa mga sources ng corruption yan, yung desiltation. Kasi nga, let us say, palalabasin nila na napakalaki nung tatanggalin na silt. Pero ang gagawin nila, during rainy season sila magdi-desiltation. Magdi-desilt pala. O napakarami yan, halos hindi maubos yan dahil tuloy-tuloy yung agos ng tubig, dala-dala rin yung silt. Isa yon. Pangalawa, yung dadayain nila yung sheet piles. Assuming na, usually kasi ang sheet piles, mga 12 meters yan That's about 556 kilograms. At yung sheet piles na yan, ang cost niyan per kilogram. So ang ilalagay nila doon sa detailed unit price analysis, ang talagang presyo ng per kilogram yan is around 34 pesos. Ang gagawin ng supplier, ibebenta niya yan ng mga 39 pesos. Pero doon sa detailed unit price analysis ng DPWH, palalabasin nila ng mga 70 pesos, 74 pesos. Meron akong nalaman ng mga 90 pesos Kaya hinahanap ko nga yung detailed unit price analysis noon per kilogram. Kaya kita mo na kagad, ang laki na kagad ng markup per kilo. Ulitin ko, ang isang 12 meters na sheet pile is around 556 kilogram. Doon pa lang, makikita mo na agad, may kita na agad sila, napakalaki na. Dadayaan pa nila pagdating sa installation. Ang sabi nung technical study, ang embedment o ito yung load-bearing depth, ito yung lalim na isasalpak nila, ilulubog nila yung sheet pile, siguro sabihin natin mga 6 meters or 9 meters. Ang palalabasin lang nila, ang totoong ilalagay lang nila, mga lang siguro, ang ilulubog lang nila mga 3 meters. 3 meters lang.
may mga lugar pa dun sa embankment na walang sheet piles, no? Hindi mo na lang mahahalata na lang kasi sesementohin na lang, walang sheet pile. Kaya pag mabibisto mo na lang yan, paghuhukayin mo, magtetest ka, o kaya pag bumagsak yung dike o bumagsak yung embankment, doon mo malalaman. Katulad yung pinadala sa aking picture, isipin mo na lang na ang nakalagay doon is dapat 6 meters ang lalim. Nagulat na lang ako na ang naiwan is 1 meter lang na sheet pile. So tinanong ko yung contractor, naputol ba yung sheet pile? Hindi po sir, naputol yan. Hindi pwedeng maputol ang sheet pile. Bago maputol yan po, gagamit po kayo ng acetylene. Sabi niya sa akin, talaga hong 1 meter lang talaga ang nilagay nila. Yan sa lugsa na yan, sa embankment na yan. Ganyan na po nila dinadaya. Another is yung gabyon. Alam mo yung gabyon? No? This is another technology na ibabalot yung mga bato na malalaki sa isang wire mesh na 1 meter by 1 meter. Halos 1 cubic meter yan eh. So, dito sa gabyon naman, usually mga 11 layers or 10 layers, ano? Depending on the technical study. Pero ang igagabyon lang talaga nila, yung babalutin lang nila, yung first 3 layers or first 4 layers. Yung sa baba, ikuha na lang nila. Kumbaga, minsanan na lang nabalot. Ganun, para makatipid sila. Kaya makita mo, pag tinamaan ng napakalakas na current, mahuhukay yung ilalim. Diyan mo mabibisto ngayon na hindi pala maayos ang pagkakagawa ng gabyon. Opo. Mayor, sa inyo pong paglalarawan, gaano na ho ba ito kalala ang ganitong issue? Ay, ito ba'y matagal na o ngayon lang ito talagang mas lumala itong issue nga ng flood control projects? Matagal nang nangyayari yan. Matagal nang nagkakaroon ng dayaan dyan. Pero hindi siya, ang pagnanakaw, hindi kasintindi ngayon. Mas matindi ngayon. Kasi mas mataas na ang porsyento ngayon. Dati-rati ang porsyento lang, nasa 10%, 8%. Hindi na eh. Ganito ngayon, sasabihin ko sa iyo, kahapon may kausap ako isang contractor diyan sa isang contractor ng flood control project. Sabi niya sa akin, Mayor, ito na ngayon ang hatian, no? Dati-rati 8%, 10%. Ngayon, doon pa lang sa ibabalik namin, let us say, nanggaling yung pondo sa taas, sa isang very powerful na kongrista, ibababa niya sa local. 25% na kagad ang ibabalik namin doon. Doon naman sa local na congressman, yung distrito, doon idadaan sa distrito niya o doon gagawin sa distrito niya, merong pass-through na tinatawag. Ano naman yung pass-through? Pass-through, idinaan sa kanya, doon sa distrito niya nilagay. Ang hinihingi ng congressman naman is 5 to 10%. No? Usually yan, mga 6%, pero may mga congressman na talagang matakaw, hihingi yan ng 10%. So magkano na natanggal? 35% na. Assuming 10% na iningi. So 35 na. Meron pa yung hihingin ng implementing agency. In this particular case, DPWH. 7% yan. No? So yun na yun. Tapos meron pa yung 3% sa back. Tapos meron pa yung 3% uli para dun sa mga, kasi rig bidding eh. So kakausapin mo na lang yung kalaban ng mga bidders. Lahat kayo, let us say, mga 10, lahat kayo, bibigyan ko kayo ng 3%. Sa inyo na lahat yung 3% na yun, hati-hati na kayo sa 3%. Meron pang 1% sa material testing. Kaya kahit na bumabagsak yung materials na gagamitin, papasayo kasi merong 1% dun eh sa material testing. Tapos magbabayad din sila ng may 1% din sa mga inspect. Magseset aside sila. Tapos meron pa yung VAT na 7%. Meron pang 1% na 1% pa na bond or insurance, then that's a total of 58%. So may iwan na lang is 42%. To sa 42% na naiwan, wala pang kita yung contractor. Ang sabi ka sa akin ng contractor, sir, for us to become economically viable, dapat ang income namin, ang profit namin, should be somewhere between 18% to 25%. Pero
kung mag-i-impose sila, let us say, ng 42% na lang ang naiwan, kukuha sila, assuming nakukuha sila ng 12%, dahil naaawa na sila sa project, ang maiwan na lang na talagang pambili at pag-implement ng project is 30%. Kaya kita mo na lang kung gaano kalaki. Masaya yung mga kongrista dahil ang laki ng kanilang pondo, ang laki na napunta sa kanila. Malala talaga. Ito, Mayor, ano? May suhestyon na Mayor na pwede bang yung mga LGUs na lang ang mga siwa dito nga sa mga flood control projects, since kayo naman din ang nakakaalam sa inyong mga lugar. Kayo ho ba ay sumasang-ayon doon o ano bang masasabi po ninyo doon sa panungkalan na yan? Well, I just would like to, bago kita sagutin, Jane, gusto ko lang mag-comment doon sinabi mong malala. Tama yun, malala dahil walang katapusan yung kasakiman nitong mga napaka-corrupt na politiko at mga government officials. Pangalawa, nung binanggit mo na LGU, may problema rin tayo sa LGU. May good governance pa sa LGU, may transparency pa sa LGU. Tapos alam mo rin, sa LGU, sa ibang marami rin tayong LGU na may pinapaboran din, rigged din yung bidding niyan. Kaya talagang matindi ang problema natin. Matindi ang problema natin pagdating sa implementation ng mga malalaking project na katulad ng flood control. At alam mo, ang corruption hindi lang sa flood control, napakarami pa niyan. Napakarami pa niyan. Diyan sa mga asphalt overlay, diyan sa roadside opening, sa paggawa ng mga kalsada, meron pa yung diyan sa mga paggawa ng mga multipurpose hall, yung mga rock netting, nandiyan pa yung mga solar lights, nandiyan pa yung safety barriers, meron pa dyan yung mga cat's eye. Napakarami. Kaya kuminsan talagang malulula ka talaga eh. Pero yun ang problema ngayon. Pwedeng ibaba sa isang government. Basta ang importante sa kanya, alam mo na talagang good governance. Kaya kailangan talaga matindi ang pag-monitor ng public, ng publiko. Talagang meron talagang matinding citizens participation. Tapos dapat ang information dapat open data. Nakikita talaga ano yung presyo ng... Kaya kami sa Baguio ngayon, we're now working with a NGO, international NGO, para magkaroon kami ng isang digital application na gagamitin namin para na monitor lahat ng project sa syudad ng Baguio. Nakikita rin nila lahat kung ano yung progreso, magkano yung amount, sino yung nag-implement, so that there will be feedback from the community. Opo. Mayor, given doon sa mga contractors na nabanggit nga o pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa tingin po ninyo ay madaling matukoy yung kung sino yung mga kasabwat, sino yung mga dawit dito nga sa maanomaliang flood control project? Alam mo, kilala ko yung iba dyan. Familiar ako sa iba dyan eh. Alam mo, ipatawag lang ni Presidente yan, kausapin niya na masinsinan, explain nila, yung binanggit ko na mga porsyento, babanggitin nila kay Presidente yon. Ang problema is, mag-execute pa sila ng affidavit. Siyempre, natatakot din yung mga yan. Paano kung patayin yung mga yan? Ha? So, yun ang challenge. Pero ako magsasalita yung mga yan. Lalo na kung may ipit na sila, ang sasabihin nila, Jade, Mr. President, bakit ho pinag-iinitan nyo kaming kontraktor? Kami naman hahanap buhay lang. Kami po'y nagbabayad ng maayos sa taxes namin. Sasabihin nila yon, Tapos gagawin ho namin yung project. Ang problema naman sa sobrang laki na ng hinihingi ng mga politiko at yung mga implementing agency, napipilitan kami mag-substandard. Ganun na sasabihin nila kay Presidente. Kaya wag lang kami ang pag-initan nyo. Pag-initan nyo po yung mga politiko, pag-initan nyo rin po yung mga tiwaling opisyal dyan sa DPWH.
Opo, opo. Mayor, may plano ang Kamara, partikular na po itong House Committee on Public Accounts na imbestigahan nga itong umano'y anomalya sa flood control projects. At kayo po ay isa sa mga naimbitahan ata, Mayor, na magsalita po doon. Wala pa akong natatanggap na invitation, Jay. Wala pa. Naghihintay nga ako ngayon eh. Opo. Pero knowing na Kamara mismo yung mag-iimbestiga at siyempre naalala natin yung panahon ng SONA ng Pangulo, nabanggit niya, mahiya naman kayo. At di ba, yun ay naka-address doon sa mga kongresista patungkol nga po dito sa mga flood control projects ng ating bansa? Well, you said it, ano? You said it, Jay, no? Parang merong criminal organization involved sa organized crime. Tapos nagkakabistuhan na nalaman na-identify na, what sasabihin mo doon sa criminal organization? Oh, you investigate yourself. So, ano yung moral ascendancy mo? Ano yung credibility mo? In terms of reliability, hindi ko nalalam. Questionable lahat yan. Kaya siguro pinakamaganda talagang mag-appoint ng isang investigating agency o kaya mag-create ng isang investigating investigating task force or investigating body to really focus on the investigation of these flood control projects. Opo. Mayor, kasi di ba ang usual na nangyayari kapag ang isang opisyal ng gobyerno ay may questionable sa kanyang trabaho, pag iniimbestigahan yan, ay dapat mag-resign o umalis muna pansamantala sa trabaho habang iniimbestigahan. Dito kasi sa Kamara, kongresista yung babanggit involved dito nga o dawit sa flood control project, manumalang flood control project, sila rin ang mag-iimbestiga. Parang ano bang masasabi po ninyo doon? Tama ka, Jade, ano? Delikadesa. Sa ibang bansa, magre-resign sila dahil subject to they are being implicated sa isang kaso, ano, especially corruption issue, ano, or corruption case. Pero dito sa bansa natin, may delikadesa ba sila? May kahihiyan ba sila? Nakita mo naman doon sa SONA nung nagsalita si Presidente ng mahiya kayo. No? It is a strongly worded na message. Ano? Anong ginawa nila? Diba? Okay pa nga si Kong Toby Chanko, siya talagang tuwa-tuwa dun . Pero nung ginawa ng ibang mga kasamaan nila na alam naman nila kung ano talaga sila, nagsitayuan din. Nagsisigaw din sila as if they were innocent. Ano? Kaya nga sabi ko, height of hypocrisy, ano, and callousness. Kaya tama ka, delikadesa sana, mag-resign muna sila o kaya mag-leave muna sila pero hindi nila gagawin, unfortunately. Po, Mayor, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang Senado at Kamara ngayon ay nagtuturuan kung sino bang dawit o dito nga sa mga contractors na nakatanggap po ng mga pondo para po dito sa flood control project. Ito ngang si Senate President Cheese Escudero ay isa nga sa mga nasampulan dyan sa Senado na parang tinitira dahil nga isa daw sa mga top campaign donor niya noong 2022 election ay naging contractor din pala para sa ilang flood control projects na nabanggit din doon sa listahan na pinangalanan nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho ba ang masasabi po niyo dito? Well, kumbaga parang, again, balik tayo doon sa word na delikadesa, di ba? Conflict of interest. Ano lang propriety
Ah, bakit sila nabibigyan ng, for some reason, bakit favored na contractor sila? Bakit paulit-ulit na sila nakakakuha? Isa lang yan eh. Because they know how to do special package. Kaya sabi ko nga sa iyo kanina na nung binanggit ko sa iyo yung percentage, talagang nakakalula talaga eh. At because of that, nakukuha nila yung mga kontrata. No? Opo. Mayor, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron pong panukala or gustong ipanukala itong si Senate President Chis Escudero po na ipagbawal na sa mga public officials and mga kamag-anak hanggang 4th degree ata na makakuha ng kontrata, lalo na sa mga infra projects po. Anong nakikita nyo po rito? Una, uusad ba ito sa tingin nyo po? And malaking tulong po ba ito kung sakali pong umusad, Mayor? Well, napakagandang panukala yan. Kung talagang totoo, kung talagang genuine yung concern, napakaganda yan at malaking bagay yan. I just doubt kung papasa sa House of Representatives. Kasi nga, sabi nga natin, marami sila sa kanila involved dyan eh. Kaya yung binanggit nga ni Senator Lacson na 67, ito lang yung identify talaga na directly talagang involved sila. Ay talagang meron silang kumpanya na hinahawakan na construction company. Hindi ako masyadong optimistic na papasa. Pero kung maipapasa nila yan, napakaganda yan at malaking bagay yan. Significantly, it will have a positive impact on the quality of our projects and at the same time, addressing corruption pagdating sa construction ng mga flood control projects and all the other infrastructure projects for that matter. Opo, and nakikita nyo rin po ba, kasi nabanggit nyo kanina po na parang kayo pa yung parang nagiging kalaban nung naibulgar nyo ito kasi parang pinagsabihan pa or pinagsasabihan pa na dapat verified yan, ganito, ganyan. Pero yung atin pong gobyerno ba, lalo na yung Office of the President, mga sangay nito, sapat po ba yung kanilang kakayanan at yung resources nila para matumbok at malaman, ma-verify mismo nila kung totoo ba itong mga nababanggit po ninyo na katiwalian po, Mayor? Yes, very capable, Kon. Ako galing na ako dyan eh. Very capable ang ating ang Office of the President to organize the investigation. Ang kailangan lang talaga, ma-identify talaga kung sino mag-imbestiga, sino ang lead agency. Pero wag yung mga pinanggalingan ng mga nasasangkot, no? O wag yung mga organization ng mga, wag sana yung, let us say, in terms of credibility nila at moral ascendancy, hindi naman pwede na House of Representatives ang mag-imbestiga. Hindi naman pwedeng DPWH ang nag-imbestiga. Kasi conflict of interest na kagad yan. Dapat an independent body to be headed probably by a reputable individual, a former Chief Justice of the Supreme Court, tapos under sa kanya are the investigative agency. Kasi nga iba kasi kung meron kang investigator talaga na talagang trained investigator. Kasi yan ang trabaho nila, maghanap ng mga ebidensya. May tradecraft yan, may skills yan, may talent yan. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na, hindi, abogado ako. Yes, abogado ka, pero hindi ka investigador. Iba ang investigador. Kaya nga yung NBI, kita mo, di ba? National Bureau of Investigation. Kasi nga, in-emphasize nila yung word na investigation. Hindi naman lawyering ang pina-investigatan. Hindi mo pwedeng sabihin na, lawyer ako, investigador ako. No, you're not. Kakaiba ang investigation sa pagiging abogado.
Pero magandang isang abogado na mag-investigation provided na train na siya, may training siya. No? So kumbaga, Mayor, qualified kayo rito bilang dating general at nanguna sa maraming mga investigasyon po. Yes, Admar, kaya nga ako nagbo-volunteer, if you remember, no? This will divert me from my function as mayor, pero just to seek out the truth, willing ako to head the investigation. Pero that will be up to the president, kasi naman ang decision maker dyan. Kaya lang, nalulungkot lang talaga ako dun sa kan. Ako, apektado kami. I'm pretty sure ganun din ang sentiment ni Senator Lacson, na parang kami pang kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo, parang kami naman ang kaaway. Ano ba yan, Yusek Claire? Bakit mo naman ganyan? Napaka-sarcastic naman yung binanggit mo ng pahayag mo na sasayangin lang namin yung oras ng gobyerno. Please look at our background. And doon sa mga binanggit ko pa noon na mga corruption, meron bang pinabulanan doon na hindi totoo? Diba? Kaya ako'y nakikiusap lang na please, wag naman kayo maging sarcastic. Hindi po kami ang kaaway nyo rito. Kami po yung friendly force dito. Ang kaaway nyo po, yung mga kakilala nyo po dyan sa Kongreso. Yan po ang kaaway natin ngayon dito. At syempre, yung mga tiwaling official din dyan sa implementing agencies. Opo. Mayor, sa monitoring po ninyo or sa inyo pong sariling investigasyon, ito pong manumalyang mga flood control projects, ito po ba yung malimit na ini-insert lang sa atin pong budget? Kasi nabanggit din minsan ni DPWH Secretary Bunoan na wala silang sistema na ma-check talaga kung ano itong mga insertions, nalalaman na lang nila na mayroong mga in-insert doon na wala doon sa original nila na suhestyon after na pong mapermahan ng Pangulo ang budget. Totoo naman yun. Totoo yung sinabi ni Secretary Bunoan. Kung titignan mo yung NEP noong 2025, lumalabas doon na ang hinihingi lang nila is around 800 billion plus. Kasi yun lang naman ang absorptive capacity nila eh. 800 billion plus. And then suddenly, after the BICAM, pero actually yung BICAM pa nga, okay pa yun eh. After the small BICAM, nakukunti na lang sila nag-usap-usap doon. Balita ko nga, tatatlo na lang sila nag-usap eh. Biglang nabago na. Diba? Nadagdagan na ng 214 billion. So doon pala makikita mo na paano naisingit to? Bakit mas marunong pa sila sa ahensya? Ang hinihingi nga ng ahensya 800 plus, almost 900 billion. Patapos biglang nakialam itong mga kongrista na hindi naman sila talaga involved sa mga dito sa field, sa local government. Hindi naman sila talaga involved yan. Diba? Kasi ang trabaho nila, pababata sila eh. Bakit mas marunong pa sila at nagdagdag sila ng 214? Anong motive? Yun dami ang tanungin natin eh. Ano ba ang motive? In short, why did you do it? Yung question na why did you do it? Iisa lang yan. Diba? Pagkakaperahan lang yan. Sa totoo lang, ang motive lang dyan is pagkakaperahan namin to. Opo, nabanggit din ni Mayor Isko Moreno na may mga proyekto rin na hindi pinagpapaalam sa LGU. Kabilang din po ba ito sa mga problema ninyo as local chief executives or baka may marami din kayong mga kakilala na Mayor, General? Well, mabuti nabanggit mo yan, Admar, This is a very common. The members of the League of Cities, ito yung mga mayors ng mga syudad, pati na rin yung mga mayors sa munisipyo.
Kasi marami kami sa sa mayor's good governance na municipal mayor. Very common 'yan. Explain ko sa iyo, Admar, if you have time pa, no? Do I have 2 minutes more? Meron pa ba 2 minutes? Go ahead po, Explain Mayor. ko lang yung sistema sa pag-implement ng isang project. Okay. Sa local government, ang sistema is ganito. Magkakaroon ng, ilalabas namin yung budget. This is our budget. So ano yung programa natin for next year? So papag-usapan na namin yan starting July. Budget season yan. Umpisa na ng budget season yan. Sometimes early as June, pinag-uusapan na namin yan. Tapos ipapakita na. Ngayon, naman dahil mayroon silang development fund, magkakaroon ng prioritization matrix. Doon nila, may mga certain parameters na i-define. Tapos sa barangay, pag-uusapan nila yan. After sa barangay, i-represent nila sa distrito nila. And then, gagawin na nila yung top 5 na mga projects nila for that district or top 10. Tapos after that, it will be certified by the Liga ng Barangay. At the same time, magkakaroon ng series of public consultations yan. Bakit ito yung priority natin? Dahil may impact ito. Dahil ganito yung mas malawak yung affected na area. So ang impact nito mas malawak. Parang ganun, mga pag-uusapan dyan. After that, it will be presented to the City Development Council. But before pala, nung City Development Council, ipapasok yan sa annual investment plan at sa annual procurement plan. Okay. So dun sa City Development Council, this is around 100 plus members to. Nandyan lahat yung mga barangay officials, nandyan din yung mga community leaders, mga sectoral leaders, mga religious sector, mga senior citizens, mga youth sector, business sector, ang dami yan, ang dami members niyan, Tapos People's Council. So sa amin, sa Baguio kasi may People's Council kami. Doon, pag-usapan uli yan, i-represent uli yan, i-deliberate. Pag inaproban ng City Development Council, aproban nila yung annual investment plan, tapos a-approval na rin yung budget. Okay, ganun ang sistema. At kung merong ina-implement na isang project, pero nakalimutan mong nilagay sa annual investment plan, tapos binayaran nyo, makakasuhan ka ng graft and corruption yan ng COA. Ganyan katindi, ganyan katidyos yung process. Pero sa mga kongrehista, alam mo ba kung paano yung sistema nila? I want this, I want that. Patapos i-implement na lang. Ulitin ko, I want this, I want that. Walang konsultasyon sa local government, walang maayos ng public consultation, wala silang investment plan, annual investment plan, wala silang annual procurement plan, implement na lang kaagad nila. Ganun na lang ang ginagawa ng mga yan. Kaya parang may double standard yata ng hustisya rito. Bakit kami nakukulong kami, bakit hindi sila pakulong? Kaya nakita mo kung paano nila talaga inaabuso yung tinatawag nating power of the purse. Pero Mayor, handa nyo po bang ipatigil yung mga ganyan na dumidiretso lang po at hindi nagpapaalam sa inyo po? Napakahabang proseso, napakagrabe yung sistema na susundan. Pero yun nga, nabanggit ninyo, pagdating sa kanila, simple lang. Ito po ba'y handa ninyong ipatigil or mag-uusap po ba kayo, coordinate with other LGUs na dapat maisulong ito sa national government na hindi pwedeng ganito sa amin, mahigpit. Pero pagdating dito sa proyekto ni Congressman, masyadong mabilis. Well, siguro ang plano namin gawin dyan is, ito nga Admar, una-una meron kaming pinag-uusapan namin yan. Ngayon na majority kami sa konseho, pinag-uusapan na namin na magpapasa ng ordinance na lahat ng project sa gagawin sa Baguio, whether it is funded by the national government, dapat dadaan sa matinding public consultation at konsultasyon din with the local government. Isa yan sa nakikita namin. Pangalawa is itong bagong pinag-uusapan namin with an international NGO through the UK Embassy na mag-a-adapt kami ng ipapilot test namin yung
isang digital application na about transparency ng mga infrastructure projects. Opo. At gusto naming umpisan dito sa siyudad ng Baguio para makita nila at the same time magkakaroon ng matinding participation ang komunidad yan. So, ilalabas mo lang, it's actually an open data na anybody can access it. Part of their transparency. And the good news is, Baguio City is just one of the 4 LGUs sa buong bansa out of the 1,500 na open government. Open government, meaning very strong on transparency, accountability, at citizens' participation. It's a global network. Ang Baguio City is part of that global network. Opo, and panghuli na lang, dito po sa inyong mga ibinulgar, kasama na si Senador Ping Lacson at iba pang nagbulgar dito sa maanumalyang mga flood control projects. Napakadelikado pala ito kung tutuusin, Mayor, dahil maliban sa nananakaw ang pera ng taong bayan, nalalagay din sa alanganin yung kanilang buhay kasi nabanggit nyo nga po, 40% na lang ang napupunta talaga doon sa proyekto, nasa-shortcut yung mga standard, pati mga materyales na gagamitin, nagiging substandard na po. At totoo yan, Admar. Ang tanong ko nga sa ang tanong ko nga doon sa mga kontraktor na sabi ko, anong gagawin nyo kung ganyan na lang pala ang pondong naiiwan para sa execution ng project? Sir, mapipilitan po kaming i-substandard. Yun ang sagot nila sa akin. Mapipilitan po kaming i-substandard. Gusto man namin gawing quality, pero sir, napipilitan kaming i-substandard. Opo. Mayor, siguro huling mensahe po ninyo. Baka may mensahe po kayo sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. at maging sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Unang-una, nagpapasalamat po kami sa ating presidente dahil tuloy-tuloy po at sinusustain po niya itong campaign laban po sa corruption, especially focusing on these flood control projects. At I'm pretty sure po na ang ating po presidente, after the flood control, tututukan din niya yung ibang mga maanumalyang mga proyekto ng gobyerno natin. So nandito po kami para tumulong po kami sa inyo. Hindi po kami kaaway ho dito. At hindi sure namin binabaliwala ho yung binabanggit ho na walang basihan. Sana ho wag ko kaming i-accuse sa pagsabihan ho sana ni Presidente si Yusek Claire na wag ho sana kaming bastusin. Kasi ho nakaka-insulto ho yung binanggit ho niya kahapon.